Let's get some updates from the Local Disaster Office of Bulacan. Joining us now, we have Officer Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po sa inyo. Manuel? Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Gretchen. Opo. Okay, Manuel, ito nga yung reporter po namin na nasa Bulacan ngayon at ito nga nakikita natin mga eksena ay may halos kapantay na ng Pampanga River. Kamusta po ang lagay ng buong probinsya? Unang-una po, gusto nating bigyan ng pagsang-ayon yung nabanggit ni Sir Arlet kanina. Bago natin. Sa pangkalahatan po kasi, ngayon po, ang isa sa factor ng pagbaha po dito sa Bulacan ay ang high tide. So, ang high tide po natin ngayon sa araw na ito ay may kataasan. Ito po ay 4.83 at mararanasan ito ng bandang 10 a.m. up to 11 a.m. So pataas po ito. Kaya na ngayon si Sir Arlet sigurado nararamdaman na po ito na mataas po yung ating level ng high tide. So pangalawa po, ang naaapektuhan po nito hindi lang po ang Kalumpit. Hello po. Yes. Ang naapektuhan po nito ay hindi lang ang Kalumpit, kundi mga 10 bayan pa na nasa low-lying areas natin. Magsimula sa Bando, May Kawayan, Marilao, Bukawi, Balagtas, ang Malolos at ang higit na nga rito yung Kalumpit. Ito yung pinaka-primary natin na nasa coastal. Itong Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Bulacan at pati na rin ang Malolos at ilan parte na rin ng ating Claribel at Pulilan. Oo. Ano pong ginagawa natin para maprotektahan na yung mga residente? Kasi nga, nabanggit ni Arles, may namatay na dahil nakatapak ng live wire. Ano pong polisiya ng LGU po pagdating doon? Opo. Unang-una po, meron po tayong long-term solution dyan na inihatag na po ng ating PDRNC Chairman, Governor Daniel Fernando, kasama ang dalawa pang governor ng Pampanga at ng Bataan. Ito po yung pagkakaroon po, inihatag po nila ito kay Presidente mismo na kaagad naman inapprove ng ating Presidente na magkaroon na po talaga ng mega dike. Ito po yung tatawid na dike mula Bataan hanggang Manila po. Pag malagyan po ito, ito po ay projected ng 2028 na kapag nailagay po ito, malaking control po ito para sa high tide. Para maiwasan itong ganito na panay-panay na lang na kahit wala minsang ulan ay nakakaranas ng pagbaha dahil sa high tide. So pangalawa naman, yung another long-term po natin ito, yung pagdadagdag po natin ng water reservoir, kasama na po yung dam para mas higit na maintindihan. Sa pangkasulukuyan po, in coordination din po ng ating pamahalaan lalawigan, tayo po ay may ongoing construction ng Bayabas Dam. Ito po ay nasa bandang San Miguel na kung saan yung tubig na nasa upstream natin, ito po ay maaaring makadagdag para saluhin. Katulad po ito ng Angat, Ipo at ng Bustos na maaaring maging reservoir para hindi po kagad umagos ang tubig, yung mga tributaries natin patungo sa mga mabababang lugar natin. So meron din naman tayong mga short-term solution na ginagawa. Ito na nga yung mga evacuation para mailigas sila pansamantala, pagbibigay tulong sa kanila ng mga relief goods at yung sa bawat tawag po nila ay kaagad natin nire-respondihan sa kanilang mga nakikitang mga suliranin. Okay, bilang panghuli, very quick lang, ano pong kailangan po dyan na supplies, na relief para sa mga manonood po? Sa ngayon po kasi ay nasa about ang ating family na nasa mga evacuation center na ay nasa about 6,000 at yung family po yan, yung ating individual ay nasa about 19,000 na rin. So kung may mga tutulong po talaga sa mga LGUs natin o mismo sa ating panlalawigan, ay ito ay higit na pasasalamatan ng ating mga kalalawigan para makatulong po sa mga nai-evacuate nating mga tao. Although sa ngayon naman po ay nakakayanan pa, pero sabi nga kanina, dahil isang pang factor natin dito, yung backflooding, magtatagal pa ng kaunti yung mga pagbaha natin habang may mataas na high tide, pati yung backflooding ay totoong maaaring magtagal pa ng kaunti ang pagbaha.
Tama po kayo, ano, at kailangan po ng, syempre, ng tulong sa ating mga evacuation center. Sana po ay bumaba yung tubig ng mabilisan. Ano. But maraming salamat. Good to hear the long-term plans are currently rolling. We have Manuel Lucban Jr. of the Bulacan DRRMO. Mag-ingat po kayo.